Minsan, ang pag-ibig, hindi nakamamatay. Pero ang maling pag-ibig, pwedeng maging dahilan ng pagpatay. Isang babae, isang estudyante, isang asawa na walang kamalay-malay, at isang plano na hindi dapat nabuo. Ito ang kwento ng isang relasyon na nagsimula sa tukso at nagtapos sa bala. Taong 1970. Isang tahimik na komunidad sa Derry. Dito nakatira si Pamela Smart, 22 years old, maganda, matalino, may asawa, sa labas, perpekto ang buhay. Pero sa loob ng kanyang isip, may kulang. At doon nagsimula ang lahat. Si Pamela ay nagtatrabaho sa isang high school. Doon niya nakilala ang isang 15 taong gulang na estudyante. Bata, impressionable, madaling mahulog. Sa una, simpleng usapan. Hanggang sa naging sikreto. Hanggang sa naging relasyon. Isang relasyon na bawal. Isang relasyon na kailangan itago. Pero hindi sapat ang pagtatago. Gusto niya ng kalayaan. At ang tanging hadlang? Ang kanyang asawa. Si Greg Smart. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nag-utos. Mas delikado pa doon ang ginawa niya. Bumulong siya. Paulit-ulit niyang sinabi sa binata, hindi ako masaya. Kinokontrol niya ako. Kung wala siya, magiging malaya tayo. Unti-unti, ang pag-ibig ay naging utos. Ang emosyon, naging armas. Ang isang teenager, naging sandata. Mayo 1, 1970. Isang gabi na parang normal. Pero may mga kabataang may dalang baril. Pinasok nila ang bahay. Pinilit lumuhod si Greg Smart. At doon, isang putok. Isa lang. Pero sapat para wakasan ang isang buhay. Umiiyak si Pamela sa TV. Nanginginig ang boses. Hindi ko alam kung bakit may gagawa nito. Pero may mali, may hindi tugma. Habang iniimbestigahan ng mga teenager, may nagsalita, may umamin, at ang pangalan na paulit-ulit nilang binanggit, Pamela, naging pambansang balita ang kaso. Isang guro, isang minor, isang pagpatay dahil sa kabit. Inilabas ang mga recorded conversations. Lumabas ang manipulation. Lumabas ang plano. Hindi siya ang humawak ng baril, pero siya ang may hawak ng isip ng bumaril. At minsan, mas makapangyarihan ang utak kaysa bala. Huwilty, life imprisonment, walang parol. Hanggang ngayon, nakakulong pa rin siya. Ang pag-ibig na gusto niya ng kalayaan, ang naging dahilan ng habambuhay niyang pagkakakulong. Hindi lahat ng kabit, simpleng pagtataksil. Minsan, isa itong laro ng isip. At kapag ang maling tao ang nahulog sa maling pag-ibig, may isang taong mamamatay. At may isang taong mabubuhay na nakakulong habang buhay.